Yan, tawag lang tayo ng kanilang local tricycle. Magsakay natin sa iba. Anong tawag po sa tricycle nyo dito? Tricycle. Tricycle lang din. Opo. Ah. Ma'am, taxicle. Taxicle. Ang ganda na itsura ng tricycle nyo ah. Taxicle po. Kasyang-kasya kami, taxicle. Okay, let's go. Ito pa. Wag na, meron ng isa. Okay, so kukuha lang, nagtawag na ako guys, 150 pesos ang isang tricycle. Alam na alam nila ang Badjaw Restaurant. Hindi tayo mawawala. So, let's go. Doon na lang sila, apat tayo, apat sila. Okay, goods. Badjaw Restaurant pareho ha. Opo. Opo. Dito tayo sa mas bata. Kung sasakyan nyo pabalik, wala po tricycle doon. Talaga? Bago kayo magbabayad, magbalik nyo ng hotel. Oh, Balikan ko yung okay. 300. Very good. At least safe kami. Oh, safe na safe. Hindi niya kami iiwan ha. Ay, hindi, ma'am. Wag mo ko iwan katulad ng ginawa ng ex ko. Wag mo iwan, ma'am. Pasok na kayo guys. Pasok na kayo. Guys. Okay, sige. Sunod na lang daw sila. Uy, ang cute nyo dyan. Bagay sa inyo yung kantang meow, 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 meow. Bye guys. Love you. Saan? Gusto mo lang na may katabi eh. Okay, lo. Pwede dito sa likod. Road trip. Road trip. Badjaw Restaurant. Mga gano'n po katagal? Gano'n kalayo? 10 minutes po. 10 minutes lang pala eh. Tara guys. Galing naman ang taxi cab niyo. Yahing langit. Ay, simba ko. Kalayo. Ayan na, nakarating na tayo sa Badjaw Seafront Restaurant. Uy, ang ganda. Para ako maglalakad for my next wedding. Guys, look. Kantahan nyo na lang ako, be. Ang ano? Guys, maglakad ako sa aisle. Kantahan nyo ako. Anong love song? Love song. Huwag yan, sis. Love song. Yung pangkasal. Oo. Shen. Masa daw kantahan na to. Maglakad daw siya sa aisle. Kantahan na to siya wedding. Beautiful in black. Beautiful in white. Tears in your eyes. Go. Kanta. Sama naman. Classic yung mga singer. Uy. Uy guys, look. It's mangroves. Look. Mangroves on the left. Look. Mangroves on the right. 360. Mangroves in the center. Uy, in fairness, ang ganda ng entrance nila. Okay. Guys, look. Ang ganda ng entrance. Very good vibe. Look, very unique. I've never been to a restaurant na ganito yung entrance. Mangroves sa left side at sa right side. And ayan sila. Videohan ko sila kasi baka mamaya parang ako lang mag-isa. Go! Say hi to the camera. Mandatory. Good. Next. Say hi to the vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi. Antok pa ang Ola. Ayun si Madam Bibi. Ayan, let's go, let's go. Uy, ang unique guys. I think this is beautiful in the daytime. What happened? Baka pwede magsunod. Why? Dayun's gone out. Badjaw Seafront Restaurant. Dayon kamo. Dagang salamat. Wow, is that mine? Wow. Ang galing naman ng entrance nila, mga lobster. Oh, lobster. Ano siya mahal na ano sis? May reservation kami at ayan na yung kapatid ko. Uy, ang ganda ng entrance nila. Sobra. Nag-moment kami doon. Badjaw Seafront.
Restaurant. Wow, ba't ikaw lang may paganyan? Alam Hindi mo, ba yan buy one, maglasing ako get ngayon, one? First day, maglalasing tayo. Guys, uy, in fairness sa entrance ng Badjao Restaurant, ang lakas maka-dinner vibe. So, andito na tayo right now and we are going to enjoy their homemade delicacy. So, nakikita ko meron na tayo ditong, ayan, we have bulalo. Then, meron tayo ditong, wow! First time kong makakakain. Ano to? Oh? Wow, different ang itsura niya, no? Oh, lato na, large version. Guys, lato. Malaki na lato. Then, meron ding kare-kare. Ayan. Wow, very creamy kare-kare. Look at that, guys. Meron din ditong fried rice. And I am not sure kung anong nandun. Tubig. Ayan na silang lahat, guys. Nag-check attendance na ako. Kompleto sila. Okay. So, mamaya kakain tayo. Titikman natin ang mga pagkain dito sa Badjao Restaurant. Bakit nga ba napili namin na dito kumain? From the name itself, it's quite intriguing kasi for 34 years of my existence, so 10 taon, na at least, alam niyo yun, parang meron na akong willingness to travel, basa-basa na ako ng mga places, restaurant. I've never came across the name Badjao Restaurant. And it's very interesting to know na this restaurant is situated dito mismo sa Puerto Princesa. It's also one of their top restaurant na kailangang puntahan at tikman. And I'm going to ask them shortly kung bakit nga ba Badjao Restaurant yung pinangalan nila sa lugar na to. Does it have something to do with the food they make? Meron ba silang mga local cuisine ng Badjao tribe na pwede nating matikman? So let's see. Gang, I have a question. Bakit Badjao Restaurant yung name ng restaurant po? Okay, nag-request pa ako, guys. Nag-request ako ng someone na makaka-explain sa atin kasi we have to understand why. Bakit nga ba? Hi, Kuya. Pwede magtanong. Good evening. Yes, good evening to you. Yes, I want to ask. Vlogger nga pala ako. Sorry ha, na-interview kita wala sa oras. I'm very curious, bakit Badjao Restaurant yung tawag sa inyong restaurant? Okay lang ba ano sa camera? Okay, go. Kasi po, sinaunang panahon yung may-ari po nito na si Dr. Mendoza at saka si Ma'am Sinaida po. Mahilig sila mag-travel kasi ma'am sa ibang school no. Tapos ngayon may nakita ng banderitas po pag pesta po. Tapos ngayon, sinaunang panahon kasi ma'am, diba, alam yung logo namin yung bangka po yan. Yes. Kasi yan yung mga sinaunang panahon mga native naman. Hindi ba asan talaga ba yung ma'am? Doon po sila nanirahan tapos diba kadalasan nagka-barter po tayo ng mga ano natin, mga product po, yes po. Pagkatapos po naisipan po ng owner namin na magtayo ng restaurant po. Sa floating restaurant po. Ang pinangalan ng Badjao Restaurant. Pero totally hindi naman talaga Badjao talaga yung owner nito. Okay, yes. Name lang naman po siya. At saka yung mga tao hindi naman po Badjao, ma'am. Badjao Restaurant is kasi nagsiserve kayo ng Badjao cuisine, local cuisine, hindi ba? Opo. Hindi kayo nagsiserve? Hindi naman po. Okay, so anong pinaka-special sa Badjao Restaurant? Bakit isa kayo sa sikat na restaurant dito sa Puerto Princesa? Kasi po, seafoods po kasi diba, usually sa dagat po tayo naman kadalasan po. Mga seafoods, lobster, makita mo tayo aquarium natin dyan, ma'am. Makita mo pa yan. Yes, may live po tayo, tsaka may frozen po tayo. At meron naman tayo mga meat, mga vegetable po, parang common natin. So, lutong bahay tayo. Yes po, meron po tayo, ma'am. Okay. At saka may mga pagkain naman tayo pang vegetarian po na pagkain. Okay, salamat. Malangan naman, ma'am. Thank you so much. Thank you. Alright, now we got our question answered. Sabi nga niya, hindi naman siya something to do with the menu or the owner of this restaurant, but it's just like an inspiration for them based on how they live their life way back. So they decided to name it Badjao Restaurant. Now, for the final verdict is yung kanilang pagkain. The service so far is really okay. Very welcoming. I can see that people are really happy to see us. The staff are very welcoming. They are quite helpful. You know, the mood is very positive.
So, let's just taste the food later and then I'll let you guys know. Once again, this is not sponsored. So, kung hindi natin masyadong magustuhan, I will let you know. Kung masarap ba talaga, I will let you know. So, yeah, I'll see you guys on today's episode. Hi. Thank you. Happy birthday! Na-late man ako video. Natapos, kantahan niyo na lang bukas. Birthday ni Mayor. Now, we have officially started our dinner, you guys. Sisimulan natin sa giant lato. So, I've never seen this size in my life. Promise ko sa inyo guys, first time kong nakita na may ganito palang klaseng variety ng lato. So, titikman natin if ano ba ang kanyang feeling at ang lasa. Walang paano kainin. Okay. Lamig yan. Wala to? Oh. Yung texture sobrang interesting, guys. Talagang pumuputok sa bawat kagat. Wala to. Sibugan may magiging. Tikman natin yung kanilang sabaw. Sarap. Okay. Gusto ko yung sabaw, yung wala masyadong flavoring or mga processed na spices. That feels better. So, titikman natin maya-maya yung kare-kare. Hey! Birthday! Happy birthday! To you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Payawan mo naman, please! Happy birthday to you. Yes. Happy birthday. Okay. Wish. Thank you. Thank you. Okay, blow. Yay! Anong wish mo, Father? Okay. Next is the kare-kare. Kare-kare for me is very interesting, guys, kasi dahil meron siyang peanut butter. Kaya, hindi ko siya paborito, pero I crave for kare-kare once in a while. So, titikman natin yung kare-kare from Bajau Restaurant. Tara. Alam niyo, hindi madaling lutuin ng kare-kare. Kasi dapat malasa talaga. Hindi lang yung, yung karne, kundi bawat ingredients. Tsaka yung sauce. Ang lambot naman ng baka, hindi ko pa nanguyagi. Hindi ko pa nanguya, guys. Nalunok ko na. So, kain lang. Okay, next sinerve nila ay ang white nokos or white squid. Paborito yan ni Madam Ten Gibbs eh. Titikman din natin yan, guys. Kinuha ko na yung buntot, guys. Mom, try nokos. Bumok, masura na kusa. Ang init. Bumok. Dari. Ambot lang, okay lang. Init pa man. Pero namian na. Siguro na yun na man. Gusto ko mag-comment pero nakakas akong bapa. Next is etong kanilang
beef steak on a hot plate. Tikman din natin to guys. Wala tayong papalampasin tonight. Dahil, andito na rin naman tayo sa Palawan. At minsan lang tayo nakakapunta sa Badjao Restaurant. Akala ko talaga meron silang Badjao cuisine. Napaso yung dila. Masarap din siya. Pero yung pinakamasarap sa lahat ng natikman ko is yung bulalo. At saka yung kanilang pan-fried na fish. Masarap din. Ito. Alright. Andito na ang aming sakay, guys. From our restaurant. From our restaurant. Joji! Asa siya? So, ito ang sasakyan namin, guys. Tandaan nyo yung plate number 9442. Siguraduhin nyo makauwi kayo ng hotel. Baka mamaya mag-nightlife pa kayo eh. Joji! At natapos din ang aming dinner. Sometimes, guys, hindi talaga ako masyadong nagpa-vlog, lalo na pag mga kainan. Kasi, yun yung moment na talagang pinaka gusto kong i-enjoy. Yung pag-uusap, yung pagkakain. Pero minsan kasi may mga gusto akong i-save na mga memories. Like for example, pagdating sa hotel or sa bahay na nanghihinayang ako ba na sana vlog ko yun kasi it's a very good memory. Pero anyway, it was an amazing experience at Badjao Restaurant. I would say that I love some of the food. Once again, mention ko lang guys, what I like, you may not like. What you like, I may not like. Okay? Vice versa lang yan. So, for me, na-enjoy ko naman yun. Nakikita nyo, hindi ako masyadong nagdisturbo sa iba kasi meron silang mga kanya-kanyang kausap at si Madam 10 Gives ay merong bisita. So, hindi ko na sila masyadong kinausap for the, para magtanong ng review nila about the restaurant. But then, my review is I love the first, I think, 3 food. Nagustuhan ko yung kare-kare, nagustuhan ko yung sabaw na baka at saka yung isda. Pero yung lato na malalaki, hindi ko siya bet kasi masyadong malaki at masyadong malagkit at malapot. So, hindi ko masyado na-enjoy yun siya. Pero tinikman ko, hindi rin ako mahilig masyado sa white squid. Kaya hindi ko siya masyadong, hindi na ako kumain after 1 slice. And then medyo matigas pa yung pagkaluto niya. Parang feeling ko kasi si Madam 10 Gives mahilig siya sa white na squid. Ngayon, alam niya yung level ng tamang pagkaluto. So far, matigas yung nakain ko. Kaya hindi ko na siya sinundan ulit. Baka hindi ako matunawan guys. At baka magka-problema pa tayo in the middle of vacation. Then, ano pa ba? Nag-serve din sila ng beef steak sa hot plate. Masarap naman siya, pero hindi ko lang nagustuhan yung spices. So, once again, what I don't like, baka magustuhan ninyo. So, kung pupunta kayo ng Badjao Restaurant and you would like to try them, all of them are actually good. Meron lang talaga akong mga preferences. Diba? Ang daming preferences. So, anyway guys, nag-enjoy naman kaming lahat. We went back to the hotel. Napagod kami ng bongga at nagkanya-kanya kami ng pahinga. But experiencing the Badjao Restaurant kasi nga nung binigyan kami ng copy ng tour agency about places to try, places to visit, restaurant to, you know, to try, isa yung Badjao Restaurant na nakasulat dun sa top 5. So we are happy na na-try namin yon. I do suggest you guys visit the restaurant during daytime or sunset kasi ang ganda ng location ng restaurant itself. Napapagitnaan siya ng mga bakawan or mangroves. Then, the restaurant itself is standing on the beach. So, imagine the sunset on that side. They said it's really, really beautiful. Pero hindi kami makapunta ng sunset doon kasi we just finished our Honda Bay tour and we were all tired and exhausted.
Anyway, if we are given a chance, parang magandang pumunta doon ng sunset talaga. So, yeah, it's nice to have an experience with one of the usap-usapan na restaurant ng Puerto Princesa. I'm going to read more about other places na tinatry ng mga ibang visitors, guests, foreigners, or Filipinos alike. Dito sa Puerto Princesa, I would like to see kung ano yung tinatry nila. So far, when it comes to food, halos lahat ng pinupuntahan namin, nagsiserve sila ng pork. So, yeah, wala ako masyado nakitang places so far na halal dito. Kaya, anyway, it was again an amazing and productive day. Sana ay nagustuhan po ninyo yung ating kwentuhan at chikahan ngayong araw. I'm not going to make this one very long, you guys, because the next episode is masyadong mahaba na naman. Dahil binawi na naman sa whole day na tour. Anyway, we love you so much and sana ay nakapag-like, subscribe at nakapress na kayo ng bell button para masamahan nyo ko sa mga kwento ng aking buhay as single nanay ng aking 4 na apaka-cute na kulot, half African, half Filipino kids. I'll see you guys on the next episode.